Pagkatapos ngang matalo ni All Might sa laban niya kay Afo na kung saan ay dun rin namatay si Stain. Dahil nga sa mga kaganapan na ito ay panibagong responsibilidad na naman ang gagampanan ng ating batang Midoriya na talagang napaka-challenge dahil sa chapter na ito ay si Midoriya na lamang ang natitirang hero na kayang makipagsabayan sa mga bigating villain like Tomura at All for One. Kaya naman hindi na natin patatagalin to, simulan na natin. Sa pagsisimula nga ng kwento ay inuulat nga ng mga pulis sa Counterforce Office ang tagumpay ni Shoto Todoroki sa pagpigil niya sa pag-iipon ng init ni Dabi na kung saan ay ito'y magiging resulta sa malawakang pagsabog ni Dabi na papatay sa maraming sibilyan. Inulat rin ng mga pulis ang pagkatalo ni Toga na kung saan ay huminto na ang mga clone nito sa pagpaparami at patuloy na itong nagiging abo. Pinakita nga dito si Uraraka na wala pa ring malay hanggang ngayon. Habang ang libo-libong mga clone twice ni Toga ay nandoon pa rin sa UA spaceship na patuloy na ginugulo ang mga sistem ng spaceship at inaatake ang mga hero na nasa loob nito. Ngunit habang ginagawa nila ang bagay na ito ay patuloy naman silang naglalaho. Napansin naman ito ni Creation na ang napakaraming clone ni Toga sa UA spaceship ay nawawala na. Si Hatsume nga ay patuloy na inaayos ang sistem ng spaceship habang ito namang si Momo ay pinoprotektahan siya laban sa mga clone twice ni Toga. Gamit-gamit ang kanyang sibat, mga shield sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, mga missiles at machine gun sa kanyang magkabilang balikat. Sinabi nga ni Hatsume kay Creation na kung ang mga clone twice ni Toga ay mawawala sa UA spaceship ay magiging mas magaan na ang UA at muli na itong lulutang. Kaya naman umaayon sa kanila ang mga nangyayari sa sitwasyon nila ngayon. Sinabi nga ng mga pulis sa Counterforce Office na si All for One nga daw ay malapit nang makarating sa lokasyon nila Tomura. Kaya naman ay gagamitin na nga ni All for One ang kanyang Go Teleport quirk upang mabilis na makarating sa kanilang dalawa. Habang si Deku ay patuloy na nakikipagbuno kay Tomura. Habang sila ay nasa ere. Habang ginagamit niya ang kanyang Black Whip na may kakaibang style sa mga kamay ni Tomura upang hindi magamit nito ang kanyang decay. Ipinahayag ni Tsukochi na tumalon si Deku sa UA spaceship kasama si Tomura upang subukang ilayo si Tomura sa mga taong sakay ng UA spaceship at upang hindi sila madamay sa kung anong posibleng mangyari sa laban. Habang nilalabanan ni Deku itong si Tomura ng malapitan. Ngunit habang naiisip ni Tsukochi ang Go Teleport quirk na maaaring gamitin ni All for One upang mabilis na makarating sa kanilang dalawa ay hindi mapigilan ni Tsukochi na mga tog sa nerbiyos. Sinabi nga ni All for One na mula nga nang ma-inject sa kanyang sarili ang rewind drug, ang pagpunta sa lokasyon ni Shigaraki ang kanyang tunay na layunin upang maibigay sa kanya ngayon ang aesthetic na kopya ng All for One. At pagkatapos nga ay si Tomura ay magiging mas malakas na version ni Afo. Samantala si All Might ay gusto pa rin kunin ang atensyon ni All for One kahit na siya'y nanghihina na, habang sinasabi niya kay All for One na siya'y sumisipa pangaraw. Ngunit hindi ito pinansin ni All for One at sinabi niya na hindi nga daw niya hahayaan na mangialam si Midoriya dito dahil ang pinakamahalaga para sa kanya ay makumpleto ang proseso. Kaya naman tinawag niya na dito si Shigaraki o sa madaling salita ay another na version ni All for One. Biglang na-activate nga kay Shigaraki ang Glop Warp at lumabas ito sa kanyang bibig upang siya'y ilayo kay Deku. Napagtanto naman ito ni Shigaraki na pakana ito ng kanyang master. Ngunit imbis na sundin ito ay sinara na lamang ni Shigaraki ang kanyang bibig upang i-cancel ang Glop Warp o ang Teleport quirk. At sinabi na lamang ni Tomura kay All for One na wag nga daw siyang manghimasok sa laban nilang dalawa. At dahil nga dito ay wala na ngang nagawa itong si All for One at sinabi niyang nalagpasan na nga daw ng kamalayan ni Tomura ang kanyang kamalayan. Pero ayos nga lang daw at pagkatapos ay tumingin nga si All for One kay All Might habang siya'y nakangiti. At sinabi niya kay All Might na kailangan nga daw nilang makilala sila ng personal. Habang lumilipad ang UA spaceship ay merong napansin ng mga estudyante ng UA habang sila'y kumukuha ng video sa pamamagitan ng kanilang cellphone dahil may isang liwanag na nagmumula sa kalangitan na papalapit sa kanila. Ngunit habang kinukuhanan nila ng video ang bagay na ito ay nakita nga nila itong si All for One na hawak-hawak ang sugatan na si All Might sa kanyang binti habang sila ay lumilipad. Napasigaw nga ang mga UA students sa kanilang nakita. Sinabi nga ni All for One kay All Might na ipakita nga daw ni All Might ang kanyang kalunos-lunos at nakakaawang hitsura
siya sa nakakarami bilang kabayaran sa kanyang krimen na hikayatin ng mga kabataan na abutin ang kanilang pangarap. Habang patuloy na nakikipagbuno si Deku kay Shigaraki, ay sinabi naman ni Shigaraki sa kanya na baka kailangan nga daw ni All Might ng tulong ni Midoriya. Habang ang liwanag na nagmumula kay All for One ay papalapit na sa kanila kasama si All Might. Sinabi nga ni Shigaraki kay Deku na baka gusto nga daw ni Deku pumunta doon at i-rescue si All Might. Ngunit kapag ginawa nga ni Deku ang bagay na iyon ay agad naman siyang babalik sa UA spaceship upang patayin ang lahat ng taong nakasakit sa kanya. Si Deku nga ay hindi pa lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ni Shigaraki. Ngunit nung siya'y lumingon sa liwanag na paparating sa kanila ay meron siyang naaninag na isang bilen na may hawak na isang tao. At napagtanto niya na ang taong iyon ay walang iba kundi si All Might. Biglang nag-flashback nga sa isip ni Deku ang mga sinabi niya kay All Might noon na babaguhin niya nga daw ang kapalaran kasama si All Might. Ikinabigla naman ni Deku ang naging kalagayan ngayon ni All Might. At sa pagkakataon na ito na ang malakas na si Midoriya ay malapit nang umiyak. Ngunit iniisip ni Midoriya sa kanyang sarili na dapat ang mga luha ay tuluyan ng mawala. Kahit anong mangyari ay dapat pilitin niya ang kanyang sarili na huwag umiyak dahil gusto niyang maging isang perpektong mag-aaral. At biglang nag-flashback nga sa isip ni Deku ang mga sinabi sa kanya ni All Might na kailangan niya nga daw tumigil sa pagiging crying baby. At pagkatapos nga nito ay pinakita nga dito ang bakas ni All Might sa One for All Zone na unti-unti nang nagpapaalam ng medyo maaga sa loob ni Izuku. Ngunit habang unti-unting naglalaho ang bakas ni All Might ay biglang sinigaw nga ni Deku ang pangalan ni All Might. Pinakita nga ulit sa panel na ito ang isang flashback ulit ni Deku nung minsan sinabi niya na rin kay All Might na kung pwede ba siyang maging bayani kahit wala siyang quirk. At sinagot naman ito ni All Might na of course, pwede kang maging bayani dahil lagi mong ginagawa ang iyong makakaya at hindi ka sumusuko sa pag-abot ng iyong pangarap. Habang nagpo-flashback kay All Might ang mga nakaraan ni Deku nung unang beses na nagamit ni Deku ang power ng One for All sa mga naunang kabanata. Kaya naman siya rin ay hindi susuko sa pag-abot ng kanyang pangarap na maging simbolo ng kapayapaan at pagkatapos ay hinawakan ni All Might ang leeg ni All for One sa pamamagitan ng kanyang braso na nakasuot pa rin ng gauntlet habang siya'y nakangiti. At biglang nagliwanag nga ang katawan ni Toshinori na ikinabigla naman ni All for One. At dahil nga dito ay naalala nga ni All for One ang mga sandali ni Nana Shimura noong ipinagkatiwala nga ni Nana itong si Toshinori kay Gran Torino upang ilayo si Toshinori sa laban nilang dalawa ni All for One. At para matupad ni Toshinori ang kanyang pangarap. At pinakita nga dito ang isang panel ng hinarap ni Nana Shimura ng mag-isa ang overpowerful noon na si All for One na makikita natin na marami siyang quirk na pinalabas. Habang sinisigaw dito ni Toshinori ang pangalan na Master. At pagkatapos ngang maalala ni All for One ang mga nakaraan ni Nana Shimura noon, ay napagtanto ni All for One na parehong-pareho nga yung nangyari noon sa gagawin ngayon ni Toshinori. Dahil tulad nga ng ginagawa ngayon ni Toshinori, si Nana ay inuuna rin ang kanyang mga hangal na mithiin kahit wala siyang kapangyarihan na suportahan ang mga ito. At pinakita nga dito ang isang panel na kung saan sinakal nga ni All for One itong si Nana Shimura. Habang sinasabi ni Nana na si All Might nga daw ang numero 1 magpapabagsak sa kanya dahil si Toshinori nga daw ay mas baliw pa kaysa kay Afo. At sinabi nga ni Toshinori kay All for One na kung magagawa nga daw niyang lagpasan ang kamatayang ito ay babalik siya bilang isang kinder kid, tama ba? Doon pa nga lang nalaman ni All for One na balak palang pasabugin ni Toshinori ang kanyang sarili. At biglang sumabog nga silang dalawa ng napakaliwanag. Ngunit kasabay nito ay dito na nga rin nagtatapos ang ating review sa chapter na ito. So grabe nga talaga itong si All Might, no? Nagawa niya pa ring lumaban hanggang sa kanyang huling malay. At talagang pinanindigan niya ang kanyang pagiging simbolo ng kapayapaan dahil ito naman talaga yung pangarap ni Toshinori. Parang sa ginawa dito ni Toshinori ay maihahalin tulad ko ito sa ginawa ni Chairman Netero sa laban niya kay Meruem, na kung saan ay hindi nga kinaya ni Netero ang labanan nitong si Meruem kahit na nagamit niya na ang lahat ng
mga teknik niya at ang kanyang mga natitirang teknik ay hindi pa rin ito sapat para talunin si Meruem, kaya naman pinasabog niya na lang ang kanyang sarili bilang kanyang final blow. So dito naman sa case ni Toshinori ay parang ganun rin, dahil ginamit na nga ni Toshinori ang lahat-lahat ng item at tools ng Hercules laban nga dito kay All for One. Ngunit kahit na ginamit niya na lahat ng iyon ay hindi pa nga rin yun sapat upang patumbahin etong si Afo. Kaya naman ginawa na lang ni Toshinori yung ginawa ni Nana Shimura, yung self-sacrifice, na kung saan isasakripisyo mo ang buhay mo sa sarili mong pamamaraan na kahit wala kang kakayahan na suportahan ng mga ito. So grabe talaga itong si All Might, no, na kahit wala siyang quirk ay pinatunayan niya sa atin na kayang lumaban sa pinaka-corrupt villain at napaka-disaster level na si All for One. Kaya naman patuloy nating subaybayan ang mga susunod na mangyayari dito nga sa mundo ng mga bayani. Dito na nga nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa panonood. Lagi kayong mag-iingat at bye-bye.